pinag-usapan na rin natin crisis at yung nagiging papel nyo, di ba, sa crisis nung ikaw rin, may crisis din kayo, di ba? Sa bilang tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo. Dadaling tayo dyan, mamaya. Pero eto muna, di ba, dahil ang crisis na nangyari last week, nung lumabas bigla si Saldico doon sa kanyang video. Di ba, nasa gitna ng ilang buwan ng investigasyon tungkol dito sa flood control corruption, biglang-bigla. First day yun, ano? Ng People Power, ng rally. Hindi, Sunday yung Sunday. ito, Friday ito. Okay, so, papasok dun sa weekend na magsisimula yung rally. Which is usually contrary to what a communications professional will recommend. Oo, bakit kasi Friday? Biyernes, mag-weekend, Tama. hindi mag-pay attention yung mga tao. Tama. Mamamatay ang storya kapag Biyernes mo. Hindi nga nag-pay ng attention. Pero ito kasi mukhang hinahabol yung event eh. Event. Parang ito yung sinasabi na interview nga si General Pocky. Sabi niya, wala kami gagawing withdrawal of support. Pero mukhang planado, no? So, yun nga. Lumabas yung kay Saldico, tinuro ang presidente, tinuro ang speaker, napakaklaro ng akusasyon. At dahil galing kay Saldico, na for the last 3 months, siya yung binabandila na nasa gitna nitong napakaraming korupsyon ito, kahit paano on a surface level, posibleng may credibility, di ba? Dahil siya ang pinaghahanap. Hindi ito si Orly Gutesa, di ba? Ito na mismo yung tao na supposedly nasa gitna ng mga ito. So kung pag sa ganun, anong ini-imagine yung nangyari sa Malacanang nung unang pumutok to? Abi? Tiga mo. Trabaho mo yun. Now, we can share about how we handled Ako kasi, ako ang unang impression ko nung lumabas yung video, no? Mukha kasi siyang hostage victim. Mukha siyang kidnap victim. Kasi di ba yung parang buhay pa po ako, hindi po nila ako sasaktan, magbigay lang po kayo ng 1 million pesos, idagdag niyo po sa video na ganyan. Kay Mang Kanor dun sa ganyan. Yun yung una kong impression. Kasi ako, when I look at material, when I look at someone talking, I tend to focus on visuals first. Diba? Parang anong body language nung nagsasalita. Kasi, kumbaga pag hindi tugma, yung sinasabi mo sa nakikita ng tao sa'yo, nagkakaroon ng credibility gap. Diba? So, I think in that part 1, part 2, tapos yung second thought ko, iniintay kong lumabas si Butch Francisco tsaka si Christopher Min. Kasi meron siyang sound na nakaka-distract talaga na parang akala ko showbiz lingo siya. Na, diba, parang may statement, tapos may mag-whoosh. Kulang na lang mag-iintay ako ng crawler sa baba na susunod yung mga ganon, diba? So, and again, that lends to how easily we are distracted with things. So, parang imbis na mag-zoom in ako dun sa laman, parang mga first 3 minutes, ano ba yung sound na yun? May problema ba yung audio ko? Ano ba itong, ganito ba yung video? So anyway, but to answer the question on kung ikaw yung nasa palasyo, well, one, obviously, i-consume mo siya ng buo. You will consume it several times. And then you decide, is this a crisis for us? Or is it kanino siya crisis? Kasi hindi naman lahat ng crisis mo eh. Tama. Diba? Kasi limited ang time, limited ang resources. So, ang first decision to be made is this really a crisis? But let me put a question mark on that. Because, don't you think, and this is a question, no? This like as though we are in the midst of responding or not. But the crisis specifically referred to our principal, for instance, the president. So, do you take that into consideration that we need to respond because the party being attacked is none other than our principal? Yes. So, kung na-establish mo na yes, this is addressed to us. Like in that case, diba, talagang minuso eh. Ito yung daliri, hindi na nun eh. Parang kulang na lang lahat pati pa eh. Minuso? Yan siya. Yung ba, pag yung magkatabi kayo, tapos, sinong may sagot nitong bill na to? Siya. Yan. Ganon, yun ang uso. Demonstrate na naman yung stellar abilities niya in Filipino. So, minuso, diba? So, in this case, nasagot natin yung unang tanong na, is this a crisis for us? So, it's yes. Kasi Pinangalanan siya. Hindi naman siya blind item.
So, pangalawa, the second question to be answered is, You go into the details, and do you try to rebut each and everything there, or do you no, you immediately say, respond to what is the biggest issue? Ano yung pinakamasakit posible na sinabi? in that case, Siya ang kumita, 'di ba? Na ginawa ko to at the instigation of these two. 'Di ba? So in short, kayo ang nagpagalaw sa akin. And then you decide whether you respond to it or not, which is the third question. And then fourth, how do you respond? Yun nga. but the fundamental question after what you're saying, the fundamental question is he credible? Because on that basis, you need to say, will the people believe it? Because essentially, this is an audience not to us, but to the Filipino people. They're trying to convince the Filipino people that this is something that the president indeed committed. So, if you agree that is this video credible or not, so what would you do? How do you try to, obviously, our client or our principal is the president, so how do we prove incredulity? Well, doon na papasok syempre yung identification mo nung mga sinabi. Kasi syempre hindi mo naman siya word per word na mali yung grammar ni Zaldi. Diba? Hindi man ganun ang sagot doon. So, pipili ka lang. Pipiliin mo yung pinakamalalaki and then Na you butas. point out na parang syempre hindi nila ginawa to, but it's just an example na parang siya ba talaga yan? Parang AI. May lumabas na ganon, pero hindi na Pero yata sa hindi kanila galing. Ibig ko sabihin, so you try to, you find other people to say what you cannot say, diba? Because obviously, palasyo kayo eh. Pero, yung sa sinasabi mo, EL, yung kailangan ba natin sagutin to by gauging yung credibility? Kasi isa naging experience namin ito sa OVP, dati pwede yun eh. Pero ngayon, sa panahon ng social media, you have to respond to everything. Kasi kami ganun pa ang framework natin. Oo, di ba? Kasi ngayon, kahit gaano ka walang kwenta yung isang akusasyon, if it's repeated often enough at hindi sinasagot, di ba? Kahit pa paano, nagkakaroon ng pagdikit sa utak ng mga tao. Isa sa mga leksyon niyan, at least kami, nung panahon ni VP Lenny na natutunan namin. Nung una kasi din, siyempre, parang may pagka-above the fray ang ano mo eh. Di ba? Hindi ba naniniwala ang tao dyan? Di ba? I remember Kasi sobrang, sobrang absurd eh. Hindi ba maniniwala dyan framework namin, we're transitioning Ganyan towards pa that. yung framework when we were working. Pero, di ba, ngayon, sa panahon na may trolls, ang default mo is sasagot. ang default mo talaga kailangan mong sagutin. Kaya tingin ko, di ba, dito, medyo mabilis-bilis. Di ba, sa kaso ni Saldi ko, sumagot kaagad ang si Claire. spokesperson, si Claire, tsaka pati si Dave Gomez. Di ba, parehong one of the rare times na si Dave Gomez mismo ang humarap. But you know, the beauty of social media is, for instance, in the case of the photos of the pieces of luggage, that was a sleuth done, but that was a detection done by social media sleuths, di ba? Yeah. They look at the dates, they look at everything, and so they were able to... The conduction sticker of the decipher. vehicle. So, you can try to deceive people through social media, but there will be detectives there who will try to debunk that. Tsaka actually, ang isang advantage, dahil nga merong mga ibang mga tao who will also engage with yung material, pwede mong pick upin yung medyo merong traction na sagot eh. Yes. Halimbawa, dito kay Saldi ko, ang isang lumabas ka agad maaga, si Cielo Magno yata yung I was going to say, naglabas, di ba? Si Prof. Cielo yung nagsabi na, bakit niya kailangan ng insertion sa BICAM? Siya gumagawa ng net eh. So, bakit siya mag-i-insert sa dulo? Parang ang weird nung behavior na yun. Tama. I remember she was one of the first to say it. And then, a few hours later, kasama na sa talk points yun ng palasyo. Di ba? Yes. Sinasabi na yun ni Yusek Claire. Correct. So ako, that's also one siguro advantage ng ganitong terrain. So unlike before that we will have to do the heavy lifting, now you have social media people who are sympathetic to you, who will do the sleuthing and then come up with credible answers. So nakatulong ba yung sa panahon nyo ba nakatulong ang social media? Meron. Oo. In fact, may mga times na aatakihin halimbawa si VP Lenny. Madami naman talaga dyan kung ano kalokohan lang eh. Halimbawa, ano ba isang naalala ko? Panahon ng COVID. Merong isa specific accusation. Nagbigay daw kami ng mga panis na mga spaghetti sa isang ospital. Ako pa daw nagpunta doon. Para takutin yung mga doktor para na wag silang reklamo. Grabe.
Pero kagad-agad, may mga, hindi galing sa opisina namin, pero mga na kagad pinopoint out na hindi. Kilala ko yung mga doktor dyan, nakausap ko yung isa, hindi nangyari yan, etc. etc. So, ikaw, i-amplify mo na lang yung mga ganung punto. Pero,